Hello, good evening, everyone. Good evening, prayer, mighty prayer warriors. Hallelujah. Hallelujah. It's time for us to praise the living God, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Let's Hallelujah. open up our Bible go to Hallelujah. Deuteronomy 1 verse 11. It says here that may the Lord, the God of your ancestors, increase you 1,000 times and bless you as he has promised. Amen. Oh, hallelujah. It's time to worship our God. Hallelujah. It's time to give Him praise. Oh, thank you so much, Lord. Sing the blessing. Oh, may it be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. Is with you, is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, and your rejoicing. Is for you, 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 is for you. In your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and your children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you. He's with you, He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, He is coming, and you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you, He's for you, He's for
Hallelujah. Amen. Um, Good evening po sa lahat. Marinig po ba ako? Po, good evening. Good evening. Evening. Yes, sis. Loud and clear. Okay. Thank you. So, welcome to our prayer time. Be blessed and be inspired in God's presence tonight. To begin with, I would like to share the quotes of R.A. Torrey. Prayer is the key that unlocks all the storehouses of God's infinite great grace and power. And according to 1 John 5:14, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. So, ganyan ka graceful ang ating Panginoon. Amen. So tonight, meron po bang mag-testify kung sa Panginoon? Wini-welcome po natin kung sinong gustong mag-testimony, magbigay ng testimony. Okay, wala. Wala pong mag-testimony ngayon. Magandang gabi po. Ayan, pwede po ba ako mag-volunteer? Yes, go ahead. Yes. Yes, sis. Hallelujah. Thank you po. Ayan, pinagmamalaki ko po yung ginawa ni Lord sa amin. Ayan, grabe. Alam niyo po, yung mga kamag-anak ko, sinasabi na nagkakaubusan na ng paracetamol. Grabe yung COVID, ganyan, ganyan, ganyan. Ayan. Kaya lang po, yun nga yung sabi ko, hindi naman tayo nag-ooperate out of fear, di po ba? Because you have the spirit of power, love, and a sound mind. Hindi po tayo natataranta. Because ang Amen. trust is in the Lord, hindi yung sa gamot, hindi yung sa bakuna. Right. Yan. So, ayun nga, yung ano nauna po yung, ayun nga, yung pina-prayer request ko na yung isang anak ko si Sam, yung anak ko na lalaki, ayan. So, ang talaga pong naisip ko na ibigay agad sa kanya, meron po kami yung oregano syrup kasi nga po wala po naman kaming tanim na dito ng oregano. Kung meron, masipag rin po akong gumawa noon kasi nga po ako ay masipag din po ako na gamitin yung mga available na ginawa na ni Lord. Yun nasanay na talaga po kami doon. So, yung sabi nila na season ngayon, flu season, hindi po ako naniniwala sa COVID season. Amen. Ayan, so dahil nga nandito pa tayo sa earth, nagkakasakit. But, our trust is in the Lord na tapat siya, na maalala natin siya yung ating kalakasan. So, ayun nga po, sabi ko agad sa kapatid ko, meron namang tawa-tawa, may dahon ng papaya. So, ayun po, yung panganay ko, ayan, kumuha siya ng dahon ng papaya, pinukuluan ko, yan. After drinking 2 glasses of boiled papaya leaves, nawala na yung lagnat nung anak ko na lalaki. At syempre po, yung most powerful dyan, yung sama-sama nating panalangin. Kasi without prayer, hindi naman mag-move si Lord. Kahit ano pa yung gamitin natin. Tapos yung sobrang tiwala natin kay Lord, ayan. So, baka naaano nyo po ngayon, medyo may sore throat pa ako, pero magaling na ako. Right. So, manifest completely. Ayan. Tapos po, ayan, yung anak ko po kasing babae, hindi po siya pala inom kasi po pag pinakuluan niyo yung dahon ng papaya, mapait po siya. So, yung anak ko po na babae, hindi po siya sanay sa ganon. Yung anak ko na lalaki, sanay po siya. Nasanay talaga po siya. Kung tatanungin niyo po ano yung paborito niyang ulam, ginisang ampalaya. Ganon po yung anak ko na lalaki. Sanay siya. Tapos, ito pa pong isang testimony ko, ayun nga po, ayun, pag inom niya ng pangalawang baso ng boiled papaya leaves, nawala na po yung lagnat dyan. Titingnan nyo ngayon yung mga anak ko, parang hindi po nagkasakit. So, ano pong pantapat ng paracetamol sa gawa ni Lord? Di ba ba? Oh, glory to God. Hallelujah.
Available na po, pipitasin nyo lang. Papakuluan lang, di po ba? Napakadali. Hindi na tayo matataranta sa pagbili. Na pipila ka, kailangan daw ng vaccination card sa labas. So, yun. Available na. Ito po pong isang testimony ko kasi nga po meron po akong kaibigan na bigla po siyang nabiyuda. Um, ah, this week lang po nailibing, bali na ano po, na-cremate, ayan po. So, wala po sila kahit ano, pero po sila ay mga tapat na lingkod ng simbahan. Sila po yung mga tapat na lingkod ni Lord. So, wala po sila kahit ano. So, nagpaalam po ako sa husband ko, pwede ba tayong tumulong? Yan. So, anong gusto mo? So, nagulat ako kasi sabi niya, dagdagan ko pa daw. So, ayun nga po, praise God sa heart na being generous na pinagkaloob sa atin ni Lord. Kasi without na enabling us of the Holy Spirit to give, hindi rin po. Kasi sa iba, challenge po siya, di po ba? Right. Kaya, praise God sa opportunity sa pagkilos ni Lord to enable us to give. Hallelujah. Tapos kanina may message po ako ng anak ko. Akala mo hindi po kami magkasama dito ano. Nag-send siya sa akin ng screenshot na from school ng university yung panganay ko na ang laki pa po ng balanse niya from tuition fee dahil pala po nag-grant na yung isa niyang full scholarship na hindi po namin alam, nagbabayad pa kami ng per quarter ng 5,000. So alam niyo po yun, when we trust the Lord, hindi natin alam kung paano siya kikilos. Kumikilos siya, pero hindi natin alam kung paano. Right. Yung binigay namin, ilang doble po yung binigay ni Lord. Kaya wag po tayong mag-aalinlangan, wag tayong mag-iisip, wag tayong doble isip pa na, Lord, magbibigay ba ako? Kasi ang Diyos ay tapat, siya ay buhay, kumikilos siya, Hallelujah. at marami siyang paraan. We are so blessed to be a blessing. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. Salamat po. Wow. Wow. Truly that our God is powerful and He is amazing in our life. Amen. Amen. Hallelujah. So, welcome din po natin ang mga new joiners tonight. Meron po ba tayong mga bagong join lang? Please press the press lang ng button if you have or say amen kung bago ka pa lang tonight. Welcome po sa prayer time. Hallelujah. And also, we greet our birthday celebrant. So, kanina nakita ko sa post natin na si Brother Baltasar at si Brother Dick Tolentino ay ating mga birthday celebrators. Happy birthday po sa inyo. Happy At kung birthday. mayroong wedding anniversary this day, happy wedding anniversary. At yung may mga na-promote sa work, congratulations po sa inyo. And we remind everyone also, if our speaker starts to share the word of God, we may say amen, but don't forget to mute your mic after that to avoid unnecessary noise and signal interruption. We encourage you also to open your camera, but make sure naka-steady lang po kayo at nakikinig sa ating speaker. And for some announcement, may I call on our admin, Sister Ninen or Sister Milet? Ako, gusto ko i-challenge lahat kasi na-bless ako kay Pastor Jo na sinabi niya na yung buong year niya ay gusto niya ng kung at least 2 hours. Kasi totoo nga yan na if we devote ourselves sa Panginoon, yung wait lang, i-mute ko lang yung ano ha. Mute ko lang.
Mag-mute pa tayo kapag ayan. Gusto ko lang i-challenge din lahat na since prayer talaga yung isa sa mga sa power natin. Kasi prayer is power. Totoo po talaga yan. Doon po tayo nag-grow sa prayer at doon tayo nire-reveal ng Panginoon yung gusto niyang gawin sa atin. Kasi yung pag nag-pray tayo, it's will ni God talaga ang kailangan natin ipakinggan at saka ano sa Kanya. So, natuwa ako sa sinabi ni Pastor Joe na why give kung nagbibigay tayo ng 1 hour dito, so another 1 hour, so 24 hours, ilan yung 10% nun? 2 hours and ilan pa? 40 minutes? Ang 4 is 40 minutes or 4, ganun. So meron na tayong 1 hour dito, which is nagpe-pray tayo ilang minutes na lang. Pero nagli-listen tayo ng Word of God. We need to devote like 1 hour a day so sa prayer. So dahil may prayer time din tayo, so marami na at saka sa inyong personal din na prayer time. So magka-come up siya ng another like lalagay natin 2 hours. So magkaroon tayo ng 1 hour prayer and then tapos yung 1 hour Mami, na pala, yun, pabor mo pangit ko ni Mami. magsasabi tayo ng ano, halimbawa gusto mo ng wait lang, nag-mute ako. Okay. Halimbawa gusto nyo ng maglalagay tayo ng time, yung kagaya nung ginawa natin nung prayer chain, pero yung gagawin natin personal na lang, personal na hour nyo, pero gagawin talaga natin. So, yung from 5 a.m. to 5 p.m., kukuha kayo ng time doon na kailangan mag-come up siya. Halimbawa, ilalagyan natin ng hours siya. Tapos, lahat tayo maglalagay doon, halimbawa, tatlo-tatlo, isang pair. So, hindi natin gagawin ng virtual, pero gagawin natin ng personal. Halimbawa, personal time ko, dahil may trabaho ko sa umaga, sa lunch ako, So, we need to pray meron ka talagang personal hour mo yun. Pero kailangan maglalagay ka din sa, halimbawa, sa na done ka na sa prayer time, GC natin, na done ka na. And then we will do that for a week. For a week muna. So for a week from Monday to Sunday, gagawin natin siya ng 1 hour, 1 hour. Pipili na lang tayo ng hour ng pinakagusto natin or most convenient time natin. And then personal prayer siya. And then kapag done na kayo, sasabihin nyo na lang sa GC, done na po kami. Yun, ganun. Halimbawa, basta ano natin siya within kasi ang ganda talaga ng ganung na in 2022 magkaroon tayo ng prayer time. Since prayer time, alam mo ba yung ginagawa natin, may song dito, may prayer request, may ganun may word of God, pero iba pa rin talaga ang nakagawa ng prayer. Talagang ang nagte-change sa prayer hindi ang Panginoon kundi tayo talaga. Magte-change ka talaga, mag-level up ka talaga sa faith mo sa Panginoon. So yun lang po. Ano po natin by next week po. Kailangan mag-start na po tayo ng prayer para kahit isang kasi yung ginagawa ng iba ay may prayer time naman, so kapag naka-attend na dito hindi na nagpe-pray sa personal time niya. So kailangan magkaroon talaga tayo ng prayer time kasi makikita mo talaga kung sino nag-grow, kung sino yung nagpe-pray. Hallelujah. Thank you pala Pastor Joe sa inputs na yan. So nagkaroon tayo ng ganyang magkakaroon tayo ng ganyang activities. Hallelujah. Back to you, Jean. Thank you, Sis Nen. And tonight, let's welcome the anointed daughter of God, Pastora Helen. Hallelujah. Yes po. Good evening, everyone. Magandang gabi sa bawat isa, brother, sister, to all pastors who are with us tonight. And I am so blessed. Gabi-gabi. Talagang na-bless po ako nung yung week po na ang mga nag-share ay hindi naman kumbaga hindi mga pastor kasi sabi ni Tismen ay yung pahinga-hingad daw na yung mga pastor. Alam niyo, natutuwa ako na makinig sa mga speaker
week bago mag-New Year mag-New Year. Nakaka-bless o bago before New Year, ano po. So, nakaka-bless kasi, alam mo yon yung kahit alam mo na yung sinishare, pero merong impact. Alam mo yung impact sa akin, personally, habang nakikinig. Kaya nakaka-touch talaga yung Word of God na kahit sino man ang share at nararamdaman din talaga, grabe, nakaka-amaze, nakaka-bless si Lord. And thank you so much, mga anointed of God. Yan na yung mga anak ng Diyos, mga anointed. Alam mo, very powerful talaga yung prayer and yung Word of God gabi-gabi talagang tumatalab kapag sa atin ng paglago. At higit sa lahat, nagiging matatag tayo para tumayo sa salita ng Diyos na hindi tayo maapektuhan ng mundong ito na sinasabi natin na talagang pabulok na. So tonight, it's very interesting. Alam ko na yung pag-aaralan natin ito, but God speak to me. I pray, Lord, ang dami kong pinag-aaralan, ano po Lord ang gusto mo sa gabing ito, but God spoke to my heart and I am ulit ako na ginising uli ako ng Panginoon. Ano na nga ba ang purpose ng Lord sa buhay natin sa sitwasyon na nangyayari sa ating mundo. And tonight, I just want to encourage you to open our Bible, the book of Matthew, the first book of New Testament, Matthew chapter 5, verses 13 hanggang 16. Ito po ang sabi sa verse 13, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men." Verse 14, "You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house." Verse 16, "In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." O ulitin ko po yung sa verse 16. "Let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." To God be the glory. Pagpalain ng Ama ang kanyang mga salita sa gabi ito. Tayo po'y manalangin. Abba, Father in heaven, one thing that we are desiring tonight is to be closer to you. And we want to experience your goodness, and we want to experience the power of the Holy Spirit to indwell in our hearts, in our lives, oh God. And speak to us tonight, Lord, as we listen, as we study your word. We ask, Father God, the power of the Holy Spirit to teach us, to touch us right now, wherever we are, while we are here at the online prayer time. Father, tonight we dedicate our lives unto you, and we rebuke the spirit of the distraction in the name of Jesus. In Jesus' Tonight, name, Lord, hallelujah. consecrate our lives, Father. This is the time of worship, oh God. Every night we offer to Yes, you. We hallelujah. offer unto you, Father God. This is our altar time to worship you together with the family, together with our brothers and sisters, and with the pastors who are with us tonight. Lord, wala kaming maitatago sa iyo, Father God, and you know the inner life that we have. And Yes. Lord, tonight, Father in heaven, we want to grow. We want to know you more and more. What especially, Lord, we want to become an overcomer, a
victorious Christian, and we need your help. We can't do anything apart from you. And tonight, let your purpose, oh God, in our lives, oh God, will be according to your will, so that we become a successful and a victorious Christian, oh God. We thank you, and as your servant, Lord, let your name be glorified tonight. Let your name be glorified. We put our trust in you, everything, Lord. And tonight, I declare victory, oh God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to God. So, sa mga kaka-join lang po, welcome to our prayer time, and welcome sa bawat isa na nagdidesire na lumago at lalo pang mapalapit sa ating Panginoon at nais ma-experience ng kapangyarihan ng Diyos. And if you want to be blessed, if you want to experience a good life, tonight I encourage you, let us put our trust in God alone. Hey, amen. Hallelujah. So, ang aking pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong know your purpose in this world. Ano na nga ba ang purpose ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin? Sa sitwasyon po na nangyayari ngayon, marami po tayong mga katanungan na minsan ay hindi na mahirap ang katugunan. But if we have a lot of questions, we can read the Word of God. At kapag hindi nyo po maunawaan yung Word of God, pray and pray and pray. And one day, i-reveal sa atin ng Panginoon kung ano ang nais at ang kalooban niya. At kung ano ang purpose ni God. Bakit nga ba tayo ngayon magkakasama sa prayer time? Naisip niyo na po ba kung bakit tayo magkakasama samantalang di naman tayo magkakakilala personally? Di ba? Talagang glory to God kasi pinagsama-sama tayo sa gabing ito sa ating prayer time. So, know your purpose. Meron pong mga nagsasabi na ang China daw po ay gagawa, isa sa kanilang purpose ngayon na mga darating na panahon o layunin or plan, ayan, may marami silang plano, nagagawa sila ng artificial moon. Sino po ang naka-ano sa mga balitang yon? At actually, hindi po ang kanilang, yun ang kanilang gustong mangyari sa buhay nila. Isipin niyo po. So, sobrang katalinuhan ng mga tao sa mundong ito, nasa ibabaw ng mundong ito, marami silang gustong gawin. Meron silang gustong gawin. Bakit? Anong purpose nila? Number one is to be well-known, para makilala, para maging tanyag. Ginagawa nila yung purpose nila sa buhay. Yung nag-aim high sila para maging tanyag, di po ba? Para kilalanin ng tao. But they never think, hindi sila never nag-isip na gagawin ko ang purpose ko sa buhay ko para mag-glorify si God sa buhay ko. But only Christian who knows the will of God purpose is glorify God. Ang Kristiyano lang, ang genuine Christian knows their purpose in life. Bakit sila nandito sa mundo? At bakit sila pinili ng Panginoon? Pero may mga pagkakataon, iisip natin, kung talagang pinili at tinawag ako ng Panginoon, at may purpose sa akin ang Panginoon, bakit niya ako inilalagay dito sa sitwasyon na mahirap? Wow. Minsan po, dumating na po yan sa isip ko, Lord, bakit naman po ang hirap-hirap ng pinagdadaanan ko? Before I met Bill, my husband, ang hirap po ng pinagdaanan ko. And Sister Nen knows about my situation, about my life. It's very hard. And I said, why Lord, I am a Christian, I am devoted to you. Bakit naman naglilingkod ako mula pa ng 16 years old ako, pero bakit itong nararanasan ko? At dumating yung point na parang wala na akong purpose sa buhay. So, minsan baka po mga magulang at kapatid na naisip nyo rin, di ko na nga alam ang purpose ko sa buhay, lalo na ganito, sitwasyon ko, may sakit ako.
wala akong trabaho, bankrupt ako, ang negosyo ko mahina, heto, walang tumatanggap sa akin, heto, single pa rin ako, heto, nabalo ako, heto, ayan, maraming mga nangyayari sa ating buhay na hindi natin maunawaan. At ito ang nagiging cause, yung mga negative na nangyayari sa atin para mawala tayo sa line ng kalooban ng Panginoon at di na natin alam yung purpose ni God sa buhay natin. But one thing that we need to know, dito sa ating bisa, as a Christian, sapat na po ba ang manalangin tayo? Sapat na po ba ang magbasa tayo ng Bible? Sapat na po ba na tayo ay ma-involve sa ministry? Sapat na po ba na tayo ay maging part ng mission? Sapat na ba na tayo ay nagbibigay ng ating mga tithes and ikapo? Sapat na ba na tayo ay tumutulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan? Sapat na yun? Yun ba yung purpose natin? Paano sinasabi natin, nagawa ko na yung purpose ni God sa buhay ko. And I am ready na ako na mamatay anytime kasi nagawa ko na yung purpose ni God sa buhay ko. So sa gabi ito, maaring marami tayong ibang pinagdaanan, maaring negative, maaring positive, and God knows yung ating pinagdadaanan. So hindi rin po garantiya na porque marami ka ng pera, maganda ng buhay mo. So, sa gabing ito, hindi rin porque maganda ang stable ang job mo or yung business mo, maaring hindi ka na magsasabing, ay wala na akong purpose, tapos na, accomplished na ako. Hindi rin po. Because God, meron pang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang purpose natin sa mundong ito, lalo na sa sitwasyon natin ngayon, na itong mundo na ating ginagalawan ay pabulok na. Alam naman po natin yan. Nasabi ng Bible na ang lahat ng nakikita ng ating mga mata, ito one day ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula. Ibig sabihin, lahat ng nangyari ay nabasa natin sa Bible at nasusulat dito sa Bible ay mangyayari. Lahat ng pinag-aaralan natin ay mangyayari. That's why very important na dinideklara natin yung promises and the word of God. So sa gabing ito, dalawang bagay ang nais ko pong ibahagi. What is the purpose of God in our lives while we are in this world? Number 1, ang sabi dito sa ating binasa sa Matthew chapter 5 verse 13, ang sabi dito, you are the salt of the earth. So, ito po si Jesus, habang siya po ay nasa sermon, itong tinatawag na Sermon on the Mount. Ayan. Binanggit niya yung mga Beatitudes sa chapter 5 verses 1 to 12. Yung binanggit dito ni Lord, yung mga blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn. Ayan, blessed. Kung babasahin niyo po yan. Ang tawag po doon ay Beatitudes. So, at pagkatapos pong mangaral ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples about the Beatitudes, binanggit niya sa mga disciples na sabi dito, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, again, sa mga magulang kapatid, tandaan natin, habang tayo po nandito sa mundo, ang purpose ni God sa atin, we are called. You are the salt of the earth. We, as a Christian, as a follower, as a disciple, we are the salt of this world. Ano po ang ibig bang sabihin ng salt? Ang salt po ay marami siyang pwedeng mangyari o purpose. Ayan, purpose na pwedeng paggamitan. So, you and I, as a Christian, sinasabi ng Panginoon sa atin sa kanyang mga salita, you are the salt of this world or of this earth. Sa ayaw natin at sa gusto, yun ang nais ng Panginoon. Tayo ay asin ng sanlibutan ito. At ang purpose, may dalawang purpose ang nais kong i-share sa inyo tungkol sa salt. Number 1, purpose ng salt, bakit mahalaga ito, is to preserve. So it means
to preserve, halimbawa may mga daing, mga tuyo, para ma-preserve ito, long last, tumagal, ginagamitan po ito ng asin. Sabi po ng mga dalubhasa, noong 1st century, lalo na po sa mga lugar na kung baga ay malalamig, wala pa nung panahon na yun ng mga refrigerator, ang ginagamit po para ma-preserve yung mga meat ay yung asin. Salt, the purpose of the salt is to preserve. Ayan. To preserve the food, the meat, which quickly spoil. Ayan. Bakit po yung, sabi po dito, it means believers in Christ are preservative to the word, preserving it from the evil. From the evil. And in the society of ungodly men whose unredeemed natures are corrupted by sin. Ayan, pwede po niyo yung basahin sa Romans chapter 8 verse 8. Ang sabi doon, those controlled by the sinful nature cannot please God. So it means yung mga taong namumuhay pa ayon sa sinful nature, ayon sa pita ng laman, ayon sa laman. It means hindi pa pinapanahanan ng Holy Spirit o ng kapangyarihan ng Banal Espiritu at hindi pa nakaranas ng kaligtasan. Sabi doon, sila po yung mga corrupt at hindi dahil sa corrupt, sabi doon, hindi sila makakapagbigay kaluguran sa ating Panginoon. Ang sabi po dito, ganun din po sa Psalms chapter 14 verse 3, ang sabi doon, all have turned aside. They have together become corrupt. There is no one does good. Ibig sabihin po, ang mundong ito, talagang talamak yung kasamaan, idolatry, immorality, lahat ng mga makamundong gawain ay nandito na sa mundo dahil ang mundong ito ay pinaghaharian ni Satan. At si Satan, alam naman natin na yun ang kanyang purpose sa mundong ito, para sirain at wasakin ang mundong ito, lalo na ang mga tao, at ang mga tao ay mailayo sa layunin ng Panginoon, mailayo sa purpose ng Panginoon, mailayo sa kamay ng Panginoon. But as a Christian, we are the salt of this world. We are the salt of this earth. Tayo po yung ginagamit ng Panginoon to preserve. Ibig sabihin to preserve. Halimbawa yung kamag-anak natin, alam natin na mapapahamak na siya dahil sa pamumuhay ayon sa sinful nature. Yung mapapahamak na sila ay mabubulok, masisira sa spiritual na sitwasyon. But as a Christian, when we pray for them, when we share the word of God, we are the salt to preserve them. Alam niyo po yun? Para hindi sila masira ng kaaway. That is the purpose of a Christian. We are the salt of this world. That Jesus said that. Sinabi yan ni Jesus, you are the salt of the earth. Sa ayaw natin at sa gusto, we are the salt. So ang ibig sabihin, to preserve, isa tayo sa magyagamitin ng Panginoon na ma-preserve ang mga taong papunta na sa kasiraan. Yan, sa pagkawasak. Means, believers in Christ are preservatives. Ayan, to the word. Sino po dito ang mahilig magluto at gumagamit ng mga preservatives? Gumagamit para ang isang pagkain ay mapasarap, mapatagal ang buhay, ay ginagamitan ng preservatives. So, ganun din po, para itong mundong ito, yung mga tao ay ma-preserve. Tayo po yung ginagamit ng Panginoon. Amen. Tayong gagamitan ng Panginoon to preserve. And number 2, sabi diyan, to enhance the salt. The purpose of the salt is to a flavor enhancer. It means salt enhances the flavor of the food each seasons. As a salt has a positive influence on the flavor of the food each seasons. A follower of Christ is stand out
as those who, sabi dyan, enhance the flavor of life in His Word. Ibig pong sabihin, as a Christian, sabi po dyan, Christian living under the guidance of the Holy Spirit and in obedience to Christ. Ibig sabihin, para po maging flavor enhancer tayo, bilang isang Kristiyano, tayo po yung Kristiyano na nagbibigay ng guidance, ng guide sa mga taong naliligaw na. If we are led by the Holy Spirit, we become powerful to influence the people, to influence the people who are turning away from God, to bring them back in line to God. Kaya itong purpose ng ating prayer meeting dito, prayer meeting po natin, hindi lambuhan po ito sa mga non-believer at sa ating mga believers, and it is also designed for the non-believers. We are not influencing them to join to the religion that we have, because religion is not important. We bring back to the right relationship with God. We are the one who influence. We are the one who give flavor, to enhance, encourage them to bring back closer to God. So that's why we are here. That is the purpose of God, na tayo po ay maging flavor enhancer. Wow. Na makita pa lamang tayo, makita pa lang yung buhay natin, nakaka-encourage na tayo, nadala-dala natin yung mga kamag-anak natin. Last January 1, nag-celebrate po kami ng Thanksgiving Day, because for the whole year, talagang maraming pagsubok, but salamat sa Diyos na overcome. And also, I share the word of God. Ginrab ko yung opportunity to share the word of God sa mga kamag-anak ko hindi pa Christians. It's because that is the purpose of God in season. Sabi diyan, in season or out of season. Kailangan nating i-share ang gospel. Hindi tayo dapat matakot. Hindi naman natin kailangan maging magaling. We can testify the goodness of God. We can testify how God changed our life. We can testify why we have a good life in a beautiful life in God. Praise the Lord. We can influence them. Amen? We can enhance. Yung alam mo yung mai-encourage talaga sila na mag-glorify ang God. Sabi diyan, Christian living under the guidance of the Holy Spirit and in obedience to Christ. Kapag nakita yun sa atin, we can influence them, we can guide them. Paano tayo magiging influencer? Paano tayo magiging guidance sa kanila if we are not guided by the Holy Spirit? We need to experience guided by the Holy Spirit before we influence them. Amen. We need to influence them to God. We need to experience first the relationship with God so that we can influence them. Amen. Na talagang masarap mabuhay at sumunod sa God. Hallelujah. Lalo na po sa panahon ngayon, wala na tayong ibang mapupuntahan. Wala na tayong, lalo na sa ganitong pandemic, hindi po yung ganda ng buhay, hindi yung ganda ng trabaho, hindi yung kung gaano kakaraming pera, kundi kung gaano kalalim ang pagkakilala natin sa Panginoon. Yun ang ating kayamanan to share. To influence our loved ones, especially sa mga magulang kapatid. Nakita niyo po ang purpose ng Lord. Bakit may pandemic? Bakit may lockdown? Kasi it's time for us to priority our family, prioritize to, kuminsan kasi mali na yung priority natin, punta tayo dito, mission tayo doon, but yung family natin sa loob ng bahay, hindi pala Christian. Hindi tayo pala nagiging asin sa kanila. Hindi pala tayo nagiging preservative. Hindi pala tayo nagiging flavor enhancer. So, I praise God at ipinagmamalaki ko talaga sa Lord. Nagpapasalamat talaga ako sa Lord na nakita na ni Bill ang purpose niya sa buhay. Bakit siya dinala dito ng Panginoon? Kasi alam niyo po,
nag-iisa na lang si Bill sa buhay niya. Wala na yung mga magulang niya. Wala na rin siyang yung mga kapatid, mag-isa lang siya. At meron na lang siya 3 anak. At ang 3 niyang anak may kanya-kanyang buhay, busy dito sa mga kanya-kanyang trabaho. At siya na lang ang nag-iisa. Alam niyo po, wala siyang kinikilalang Diyos. And praise God. Sabi niya sa akin, don't preach to me. I never preach to Bill. Totoo po yan. Hindi ako nag-preach, but I start to pray and to share the goodness of God. I never mention God when I start to share, but I testify the goodness of God. And one day, sabi niya sa akin, siguro kailangan natin magkasama ng magsimba. Sabi niya sa akin, sa akin, sa pastor mo tayo magpapakasal. Wow, praise God. Wow, praise God. Lahat ng dinisire ko, ang Diyos ang naglagay sa kanya. And he is now influenced me. Sabi niya, oh, you need to study the word of God now because you are the one will preach. I said, yes, I did. I will. Alam mo yun, siya na yung nagtutulak sa akin. Siya na Hallelujah. nag-i-enhance ng flavor sa buhay ko. Glory to God. And I am blessed as well na mayroon akong anak na naggabi nakikita ko nagbabasa ng Bible, may umaga sa kagabi, bago talaga yung gumawa ng anumang bagay. I praise God for that. That is the influence. Hallelujah. We are filled with the Holy Spirit. So, sabi niya, as a Christian, as a salt of this world, of this earth, where there is strife, we are to be peacemaker. Ayan. Iyon na po yung bunga ng pagiging salt of this world natin. Hindi yung mayroon ng magulo, makikita pa tayo. Di po ba? And number 2, sabi diyan, where there is sorrow, we are to be ministers of Christ, binding up wounds. Wow. Tayo yung magiging influensya ng Panginoon na maging to binding up wounds, yung makakapagbigay ng kagalingan. Kapag meron tayong nakikitang malungkot, tayo yung comforter, encourager. But of course, the Holy Spirit is one of the comforter, one of His. Amen. Amen. So, but as a Christian, we are the one as a salt of this world. And where there is hatred, take note mga kapatid, where there is hatred, we are to exemplify the love of God in Christ, returning good for evil. Wow. Tayo po yung magiging asin na kung saan mag-i-influensya na kapag may galit sa puso, tayo yung magpapakita ng love. Kapag sabi pastor, ang hirap naman yan. Alam niyo po, isinorender ko ang buhay ko sa Lord. Galit na galit talaga ako. Talagang, alam mo yung ibinulalas ko yung galit ko. But after that, pero hindi yung galit na talagang parang papatay. I express what I feel and I was released. And after that, the hatred was gone. And God starts to minister to me to show love. Wow, praise God. And I start to showing love by giving, ulam, ayan, by giving something. But maganda naman yung motibo, hindi para suhulan, ayan. So, hindi pwedeng magsusuhol. So, praise God. So, that is the salt. And kung meron po kayong Biblia, paki-open nyo po yung Luke 6:35. Ayan, pakilagay na lang po sa ating ngayon. Sabi diyan, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Yan ang sabi ni Jesus Christ. It is no longer good for anything. Hindi na siya pwedeng maging preservative at hindi na rin siya pwedeng maging flavor enhancer at hindi na rin magiging cause ng thirsty. Hindi na. Sabi diyan, it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. So it means, mga kapatid, as a salt of this world, hindi naman ibig sabihin mawawala yung kaligtasan mo kapag hindi ka na
nagiging preservative at hindi ka na nagiging flavor enhancer at hindi ka na nagiging cause ng thirsty ng mga tao para kay Christ. It means, anytime if you feel na parang hindi ka na effective at hindi mo na nakukita ang purpose ni God sa'yo, you can go. You can come to God. Lumapit ka sa Panginoon and ask forgiveness and, be humble. Be humble before God, and I know that God will restore our spiritual life, our spiritual life para maibalik ang purpose ng Lord sa ating buhay. Hindi ka magiging kawalan. Amen? Malinaw po yun. Kasi ang salvation po natin, ito po ay hindi tungkol sa salvation. Kasi ang salvation natin ay hindi po ito mawawala. Malinaw po yan sa atin. Amen po ba? Malinaw po yan na hindi nawawala ang ating salvation. So, praise God. So yung salt, ay yung number one, ang purpose ng ating Panginoon, bakit tayo nandito sa mundo? Because, number one, you are the salt of this earth to preserve and to become a flavor enhancer. Amen? So, number two, you are the light of this world. Ito po, medyo, talaga to. You are the light. So, it means, sa ating binasa kanina, wala daw pong ilaw na sinisindihan at ilalagay lamang sa ilalim at tatakpan. Ayan, yung ilaw, pag sinindihan, ay tatakpan. Hindi. Bagkos, ang ilaw daw po ay inilalagay ito sa isang mataas na lalagyan para mailawan ang mga nadimlan. Ito po yung panahon kasi na wala pang kuryente. Ayan. Wala pang electric power kasi ngayon ang ilaw natin nakahang na talaga sa kesame. Pero noon kasi, ang ilaw namin, sino po dito nakaranas ng ilaw? Yung lampara, alam mo yung may gas, yung nilalagyan ng gas. Tapos yung ilaw, pag sinindihan mong ganyan, so, ibig sabihin po, yung liwanag na yan, sa gitna ng kadiliman, yung dilim, mapapailaw. Pero pagka yan ay tinakpan, of course, hindi magliliwanag. So, it means, sabi dito ng ating Panginoon, si Jesus mismo ang nagsasabi nito sa mga disciples at hindi lang ito para sa mga disciples ng panahon na yon. Ang pangalawang purpose ng mga Kristiyano, mga believers and follower of Christ, the purpose is for us, sabi diyan, you are the light of the world. Sabihin mo sa iyong sarili, ilaw ako ng sanlibutan. Sa ayaw natin at sa gusto, ilaw ka talaga. Magliwanag talaga tayo. Hindi pwede nating itago yung ilaw na nasa atin. Bakit po? Si Jesus Christ, He is the light of this world. And since Jesus is the light of this world, kasi siya na nagbigay ng kaliwanagan sa mga Kristiyano, and dahil si Kristo ay nasa sa atin, ang Panginoon ay suma sa atin at naghahari sa atin, dapat din po tayong Nawala. buhay yung pagiging Kristiyano. Ang ibig pong sabihin ng Kristiyano, imitator of Christ. Ayan. Yes. We are the follower of Christ. It means, pag sinabing imitator of Christ, kung ano yung mga attitude na gustong makita, yung Christ-like attitude ay dapat makita sa atin. Magliwanag. Hindi yung naging Kristiyano na tayo pero walang pagbabago. Yung naging Kristiyano na tayo pero hindi natin ipinapaalam sa mga mahal natin sa buhay. Kasi natatakot tayo, baka tayo ay usigin, baka tayo ay hindi nakilalaning kamag-anak. Nangyari po yan sa amin, na hindi na kami kinalala ng aming mga kamag-anak. Pero ngayon po, praise God, sila na ngayon ang lumalapit sa amin. Kapag mga gawain, ako po ang tinatawag, sabi po, kahit yung mga kaibigan ko po na hindi Christian, ay, si Sis Ellen ang anuhin natin, imbitahan natin mag-opening prayer sa birthday. Wow! Pag may mga okasyon, si Sister Ellen ang magpipray. Praise God! Hallelujah! Kasi kapag nakita sa atin yung liwanag, yung ilaw, yung kapangyarihan ng Panginoon, naalala niyo po sino po yung si Paul? Na yung mga dinaanan niya gumaling dahil sa anino,
Alam niyo po, yun dahil doon sa liwanag na taglay ni tama ba ako kung hindi ako nagkakamali si Paul, na yung mga may sakit gumaling sa anino pa lang. Hallelujah. Ganon tayong mga anak ng Diyos. We are the light of the world. Na yung liwanag ni Kristo, we are the imitator of Christ. And if kahit na hindi po tayo magaling na mga ngaral, kapag nakita yung pagbabago, yung buhay natin, buhay ni Kristo sa atin na ipinamumuhay natin, magigi tayong mabuting halimbawa. Amen. Hallelujah. Tayong magliliwanag. Sabi po dito, you are the light of this world. It means yung light, you are the one who illuminate. Ayan. Ang number one, the light, it will penetrates yung mga madidilim. Magbibigay ito ng liwanag. It penetrates, it reveals yung kumbaga, yung mga hindi mo makikita, to expose. Ayan. Sabi yan po ang light. The light, it will penetrates, reveals, and expose. Yan, to expose. So tayo po mga magulat kapatid, yan ang purpose natin bakit tayo nandito sa mundo. And the analogy of light to the world, it means the good works of Christ followers are to shine for all to see. Ayan, para makita. Tayo dapat ay magliwanag, mag-ilaw. Yung alam niyo po yung lighthouse, po, ito po yung nag-guide sa barko kung saan po sila dapat didirekta. Ayan, makikita, ang light po ay it directs, ayan, magda-direct para and to give warning, ayan, kagaya ng mga, alam mo yung sa eroplano, sa Taguig, yung daanan ng eroplano, talagang maliwanag na baliwanag yung ilaw, para alam ng piloto, yun ang kanilang runway, ang tawag doon, tama ba? Runway. So, it means, napaka-importante ng lights. Halimbawa, sa kotse, yung lights ay dapat paggabi, may ilaw ka. Kung wala kang ilaw, mababangga ka or ikaw ang makakabangga. So, ganun din sa bahay. Kapag madilim, hindi kayo magpapangita. So, sa mundong ito, ang mundong ito po ay mga namumuhay sa darkness. Ayan. Ang taong wala kay Kristo, they were living in the darkness. Dahil sila po ay nasa kadiliman, you and I, we as a light of this world, tayo yung magliliwanag at mag-iilaw sa kanila para i-expose yung kanilang kasalanan. Para po maipakita sa kanila na ang kasalanan ay merong kapatawaran. At kapag napatawad sila, makakaranas sila ng pag-ibig ng Diyos at magkakanis sila ng buhay ng walang hanggan. Yun yung purpose. Kaya bakit po minsan nahihirapan tayo? It's because sabi po diyan, huwag tayong mag-rely sa sarili natin. Let us rely on the Word of God. And let us follow the will of God. And let the Spirit of God invite to dwell, to use us. Amen? Sabi po diyan, as a Christian, as a light of this world, sabi po diyan, makita yung good deeds. Wow. Yung sa pamumuhay natin, nakikita dapat sa ating mga gawa. Ang sabi diyan, yung mabuting gawa ay dahil ikaw ay naligtas na. Tandaan po natin na ang mabuting gawa, ito dapat ay bunga ng ating kaligtasan. Dahil tayo ay meron ng pananampalataya. At kapag nakita ng mga tao, yung good deeds natin, masasilaman ay magsasabi na, gusto ko na rin sumama sa iyo. Gusto ko na rin manampalataya sa Panginoon mo. Gusto ko na rin maranasan ang nararanasan mo. Dahil doon, madadala natin sila kay Kristo. Hallelujah! Amen! Kapag nakita nila yung ganda ng buhay na meron tayo kay Kristo, wow! 100% po. Tatalima sila at mananampalataya sila sa Panginoon. And number 2, to give God the credit. Sino daw po ang mapaparangalan kapag tayo po ay nag-shine? Kapag tayo naging liwanag, nag-ilaw, pag nakita ng mga tao yung good deeds natin, yung mabubuting gawa at namumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi po dito, mabibigyang kaluwalhatian ang ating Panginoon. Praise God! Amen! Amen! Hallelujah! Ang sabi po dito sa Matthew chapter
5 verse 16, sabi diyan, let your light shine before men, that they Amen. may see your good deeds and praise your Father in heaven. Sino daw po ang mapaparangalan? Sino ang mabibigyang kaluwalhatian? Kapag nakita sa ating buhay na tayo po ay mayroong pagbabago, meron tayong magandang ibig sabihin, namumuhay tayo ng ayon sa nais ng Panginoon at tayo ay nakakaranas ng masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos. Ang sabi po dito, ang Diyos ang mapaparangalan, ang Diyos ang mapapapurihan, ang Diyos ang mabibigyan ng kaluwalhatian at karangalan. At habang tayo nandito sa mundo, na ang mundong ito ay mabubulok na, anytime pwede itong mawala. Ang sabi nga ni Pastor Joe, na ang mundong ito, tayo ngayon ay nasa end times na. Yung end times na ito, while we are waiting for the second coming of Christ, we must know our purpose, that we are the salt of this world, of this earth, and we are the light of this world. Amen. Hallelujah. Yes, hallelujah. Glory to God. So, may purpose po. Meron tayong gagawin. Meron po talaga tayong pagkatawag. So, in conclusion po, by knowing our purpose as a chosen or called, have a very important role. Yan, may role po tayo to prevent further deterioration and the we have a very important role. Sabi po diyan, to prevent further deterioration and destruction of this world. As a chosen, we have a choice to compromise or settle for that which is convenient or comfortable. Baka sinasabi na, ay, okay lang ako. Ang mahalaga, alam ko naman at kilala ko na si Kristo, ligtas na ako. No, minsan po ganun tayo yung komportable na tayo sa ating kinalalagyan. At yung kung nasaan tayo yung comfort zone na lamang, ayaw nating mag-rest to share the word of God. So, sabi diyan, rather than which is truly best and pleasing to God. Kaya dapat po makita talaga sa atin na ma-please natin si God. Huwag tayong maging komportable na lamang kung nasaan tayo. Moreover, sabi po diyan, sorry po, maano sa aking mata. So, sabi po dito, the status of salt and light or something that follow naturally from the Christians' humble obedience to the commandments of Christ. It is when we depart from the spirit-led lifestyle of genuine discipleship, only by remaining focused on Christ and being obedient to Him can we expect to remain salt and light of this world. So, ibig sabihin, mananatili po tayo, magiging effective tayo bilang as a salt and light of this world. If we remain focused to Christ, to follow and be obedient to His will. Hallelujah. That is the purpose for us of our Father, na tayo talaga ay maging kagamit-gamit. Hindi pwedeng nilikha tayo dito na walang kagamit-gamit. Malaki ang potensyal ng bawat isa po sa atin na maging kagamit-gamit sa harapan ng ating Panginoon. Glory to God. Sa gabing ito, Amen. you and I, the salt and light of this world, di natin kaya on our own. We need to rely on God's power. We need to put our whole trust to Jesus and let the Spirit of God flow and lead us according to the will of God.
So, ngayon po, nais ko pong imbitahan kung meron po ngayon first timer, pwede ko po bang malaman at pakitaas po ng kamay, ayan kamay. Ayan po, pwede yung may post button po na merong kamay. Kung meron pong first timer sa gabing ito, ngayon lamang po kayo nakadalo at nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan o ng salita ng Diyos, pwede po kayo magsabi ng Amen. Meron po ba? Ayan, wala naman po. Okay? So, wala naman po. Okay. Kung wala po, tayo po ay sama-samang manalangin. Sa gabing ito, we are the salt and light of this world. And bilang mga anak tayo ng Diyos, we have the right to call Him Abba Father. At sa pamamagitan ng pananalangin, bilang tayo mga anak, malaya tayong makakalapit sa Ama at humingi. At alam ko, if we have faith in Christ Jesus, lahat ng panalangin natin ay tutugunin, ibibigay ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa gabing ito, let us pray. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yarada da baba syakanda da baga sadaba hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ka, Ama, luwalhatiin ka, Ama. Hallelujah. Father God in heaven, in the name of Jesus, and through the power of the Holy Spirit who is with us. Hallelujah. We come before your throne, O Lord, with a humble heart. We ask, Lord, your favor in Jesus' name. Lord, we come before your throne, Lord, na tunay na idinudulog namin sa iyo na merong pananampalataya ang mga kapatiran namin, Panginoon, na talagang nagtitiwala sa iyo, dumadaing, naniniwala na merong kang magagawa at ikaw ang makapangyarihang Diyos. Tonight, Lord, narito ang mga prayer request ng aking mga kapatid sa pananampalataya. We are praying, oh God, kay Sis Elma, Panginoon. Ang sabi niya, Lord, ang nais niya po, Panginoon, sabi niya, please agree with me in prayer ng pamilya, Panginoon, na hindi mabawasan ng teacher ng, sorry po, babasahin ko na lang po, Sister Elma, family na hindi na bawasan ng teacher ng bunso ko late submission ng activities. Ayan, sabi po niya na gusto niya po na ang kanyang mangyari ang nais mo, Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Hallelujah. Nabawasan ng teacher, Panginoon, ang kanyang bunsong anak yung mga activities dahil sa module na mga nangyayari ngayon, Father God. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah. At lalo na nilagnat kahapon ang kanyang anak, Panginoon, at merong deadline. And now, Lord God, hayaan niyo po na sa sitwasyon ng anak ni Sis Elma, na Panginoon, na merong lagnat, may sipon, may sakit, at meron pang deadline. Father God, I pray in the name of Jesus na ikaw, Panginoon, ang tumulong sa kanya na makabangon, na merong taglay ng kalakasang physical, merong kagalingan na magawa niya, Panginoon, yung mga deadline, yung Panginoon pag-submit ng mga kailangan para sa mga activities, Lord. But I pray in the name of Jesus na wag naman maging loaded ang kanyang mga ginagawa sapagkat napakahirap ng sitwasyon na online, Panginoon, na pag-aaral online o modules. Lord, I pray na pagalingin mo ang anak ni Sis Elma, Lord. Palakasin, patatagin, pa-restore ang kanyang physical na kalagayan. And I declare blessing, I declare good health, I declare healing in the name of Jesus. I declare your power, oh God, to touch her right now in the name of Jesus. And I pray for Sis Elma, Lord, na pagkalooban mo siya ng tapang at lakas ng loob na magtiwala lamang sa iyong kapangyarihan, oh God. And I pray, Lord, bilang ina, talagang mahirap na makita ang anak na nahihirapan sa sitwasyon. But tonight, Lord, we are here. We are praying for Sis Elma at sa kanyang anak, Lord, na maging maayos ang lahat, na ma-overcome nila ang mga
ang mga struggle, Panginoon, lalo na sa sitwasyong ito. But right now, Lord, naniniwala kami at nananampalataya na ang mga activities, Panginoon, sa school, na ang pag-submit, Panginoon, ng mga kailangan na isubmit sa kanyang teacher, I pray, Lord God, na magkakaroon ng favor na ang teacher, Panginoon, ay tatanggapin ang lahat ng ito kahit late, Panginoon, at magagawa ng anak ni Sis Elma ang lahat, Panginoon, na walang hirap, sapagkat bibigyan mo siya ng lakas, karunungan, at kaalaman kung paano gagawin ang lahat ng ito. In Jesus' name, hallelujah. I declare blessing, divine protection to the family of Sis Elma, O Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ipakita mo ang magagawa mo at kapangyarihan mo sa kanilang pamilya. Hallelujah. Thank you, God, for the answer prayer. Thank you, God, sa buhay ni Sis Elma. Thank you, God, sa kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Father God in heaven. Hallelujah. And also, Lord, we are praying for our beloved country. Lord, Panginoon, totoo na may mga banta ang kaaway. May Lord, nalulubog na sa utang ang aming bansa. Ang aming mga leader, Panginoon, parang nahihirapan sila kung paano mabibigyang solusyon yung mga taong merong mga dahil sa pandemic, nahirapan sila, Lord, kung paano i-reach out yung mga nasalanta ng Typhoon Odette. Marami kami mga Panginoon, mga kababayan na naghihirap ngayon, na nag-New Year, nag-Christmas, na walang makain, walang matutulugan, wala silang kumot, walang maiinom, ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, walang kontak dahil walang kuryente, walang internet, walang signal. But Lord, kahabagan mo ang lugar ng Mindanao, kahabagan mo, Panginoon, ang Visayas na part na kung saan nasalanta ng bagyo. Even may nephews, Lord, na nasa Cebu, Lord, salamat sa protection mo sa kanila. And Lord, sa mga kapatiran kong narito ngayon, kasama sa prayer time na may mga kamag-anak na salanta, Lord, we are praying for the restoration sa kanilang kabuhayan, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang, Panginoon, source of income. And I pray, Lord God, sa aming bansang Pilipinas, kahabagan mo kami. Even though, Lord, na ang aming bansa ay tinatawag na Christian nation, but still, some of our leaders, they were corrupt. Some of our leaders no service. Wala silang puso, Panginoon, kung paano, Lord, matulungan at abutin ang mga Pilipino na naghihirap ang sitwasyon at ang kalagayan. Lord, huwag mo naman pahintulutan na sila'y maging makasarili. Huwag lamang hangarin nila ang posisyon. Huwag lamang nila hangarin ang kapangyarihan. Kundi hangarin nila, Panginoon, kung paano makatulong, makapagbigay ng serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Father God, baguhin mo ang kanilang mga puso. Baguhin niyo nga po, Panginoon, ang kanilang mga kaisipan na sila, Panginoon, ay naggapos na ng gawa ng kaaway ng mga leaders namin, ng mga kurap, mga makasarili. In Jesus' name, namin itong winawasak at sinisira at tinataboy sa dagat ng apoy. And Lord, let the spirit of humbleness be upon their lives, oh God, lalo sa aming Pangulo Duterte, Panginoon, sa gabinete, mga senators, mga mayors, mga councilors, sa mga barangay captains, down to the barangay tanage, Panginoon, magkaroon naman sila ng pagkakaisa, magkaroon naman sila, Panginoon, concern sa mga tao. Hallelujah. Hinigit sa lahat, kilalanin kanila bilang Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, upang sila, Panginoon, ay maging effective sa pangunguna bilang mga leaders. Hallelujah. Hallelujah. Nakakahawa, nakakabagabag ng puso, Lord, na makita na mga tao sa Pilipinas, Lord, ay wala ng pagkatakot at pagpapasakop at pagsamba at paglapit sa iyo, Panginoon. But right now, Lord, we are praying, kahabagan mo ang aming bansang Pilipinas, O God. Namin, God, na meron ka pang purpose sa mundong ito, sa aming bansa, sa mundong ito. As a Christian, yung mga pastor, yung mga leaders, Lord, gamitin mo na maging ilaw at asin ng sanlibutan ito.
At isa kami doon, Panginoon. Hallelujah. And also tonight, Lord, we are praying sa mga kapatiran ko na narito ngayon, Lord. Father God, I pray for Sis Londa B, Panginoon, kay Daylin, Panginoon, kay Melanie Trinidad, kay Tracy Lucero, sa NNC Flower Shop, kay Sis Elma, Panginoon, kay Shiri Kantumayo, Panginoon, kay Christina, kay Sis Aye, kay Mercy Tiong, kay Jean Binegas, Panginoon, kay at sa lahat ng narito ngayon, hindi ko man mabigkas, si Silvia, Sis Nen, kay Abigail, kay Agnes, kay Alicia, kay Amor, kay Ashley, kay Aye, kay Bernie, kay Caroline, kay Charmy, kay Christina, kay Brother Danik. Lord, I declare blessing, Panginoon, kay Delen, kay Elizabeth, kay Evelyn, kay Hans, kay Elma, kay Pastor Joe, Panginoon, kay Joanne, kay Johanna, kay Libby, kay Lolita, kay Lourdes, kay Lynn, kay Lynn Caballos, kay Marilyn, kay Marjorie, kay Melanie, sa mga nabanggit ko na, kay Panoy. Lord, I declare blessings to my beloved ito po ngayon. I receive. Thank you, Lord. Hallelujah. Blessings sa kanilang mga trabaho at sa kanilang mga employer. I declare sa family, Panginoon, ang pagkakaisa, pagmamahalan at pag-uunawaan. I declare sa bawat family yung victorious life sa bawat araw. And I declare In Jesus' name. Hallelujah. Financially, I declare good health. I declare long life. Amen. And I declare, oh God, your favor be upon to each one of us who are here right now tonight. We praise you, Father God, and thank you for the favor. Thank you, God, for the life. Thank you, God, because we have a purpose why we are here in this world, in this earth, because we are you. Lord, us, Lord, as a soul and light of this world. And thank you, Lord, because we are useful. We are not useless. May plano ka na maganda sa bawat isa. Thank you so much, Lord. Thank you, Father. We love you and we love you, Lord. Lord, madating mo yung lawak ng Panginoon na tunay na may pag-ibig sa iyo na nag-aalab. Huwag mo kaming madat ng nagtutulog-tulugan. Pagkus madat nanan mo kami ng nagliliwanag at mayroon pa kaming alat, Panginoon. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Hindi namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang mag-ari sa amin ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming pinararangalan. Ikaw ang aming pinapasalamatan. Thank you, God, for tonight. We bless you and we honor you. Amen. We give you praise and thanksgiving. This is our prayer, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Thank you, God. Thank you. Thank you, Father Ellen. I love you.